Hi mga ka-birds! So magandang araw sa inyo. So nandito ngayon ako sa isang pasyalan dito sa Clark, Pampanga. At ngayong araw gusto kong pag-usapan natin is yung mga bagay o yung mga, ang dami kasing comment dun sa sa post ko. Yung comment sa post ko is kadalasan yung mga tanong nila about kay Adora. Gusto niyo po ba yon? Sagutin po natin yung mga tanong po ng tao may kaugnayan po kay Adora. Opo. Katulad po yung tanong po nila is may nagsasabi na kaya daw niya nagawa yun is na-depress daw po siya. Opo naman, sigurado na depress po yan. Unang-una is talagang sa social media nabas po siya. Sabi nga po ng nanay niya nung tinignan daw po nila sa kwarto is nag-check pa nga daw po. Nagbabrowse, parang nagbabrowse daw po ng ng FB niya. Kaya sigurado tayo dyan na hindi niya kinaya yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Yung isa naman to pong nagtatanong bakit daw po hindi pinapasok ang team ni Sir Raffy Tulfo para mag-coverage. Baka daw po hindi naman totoo yung ginawa niya at wala daw dun yung bangkay. Well, ang hindi lang po nakapasok is yung camera o yung coverage. Pero lahat po sila nakapasok po dun sa loob. Kahit nga po si Sherry, yung tao po ni Sir Raffy Tulfo is nakapasok doon at nakita pa nga po niya yung note at nagkwentuhan po sila ng nanay nito. Habang si Russell is nakikipag dun sa mga bata. Ang sabi pa nga ni Sherry, nakita niya yung mga bata na papalapit kay Russell, talagang nakita niya na malapit ang kaugnayan ng dalawang ito. At isa naman daw sa sinasabi nila, hindi daw totoo yung ginawa niya. Totoo po yung ginawa niya. Actually po, ang mga pulisya din po doon is ino-autopsy po sana o otopsihin po sana yung katawan. Yun nga lang po, hindi pa pumayag yung nanay sa panahon na yon. So, as of this moment is wala po tayong update. May kaugnayan po sa autopsy. Tungkol naman po doon sa sinasabi na bakit hindi na lang niya ipinaliwanag kay Russell yung mga bagay-bagay o yung problema kaysa ginawa niya yon. Unang-una, alam po natin na for sure may malapit na kaugnayan ito si Russell at si Adora. Wala namang sinasabi si Russell na may problema sila tungkol sa kanilang relasyon. Ang tanging problema nila is kapag tinatanong ni Russell ang pera, wala na itong maisagot. So mas pinili po niya na hindi magsalita hanggang sa kahuli-hulihan may kaugnayan sa pera kung nasaan to. At doon po lumalabas na meron nga siyang itinatago. Kasi matagal na itong itinatanong sa kanya. Matagal na. Hanggang sa napunta na sa desisyon ito si Russell na humingi na ng tulong kay Raffy Tulfo para masagot ang tanong na yan. At hindi po si Russell ang nagdesisyon na kusang pumunta sa Raffy Tulfo. Kung hindi, tinuruan din siya ng pamilya nito kung papaano niya masusolusyonan yung problema niya, may kaugnayan sa problema niya rito kay Adora dyan sa 25 million na yan. Hindi naman niya malalaman yung tungkol kay Raffy Tulfo kung hindi sinabi nila Hindi yan, Kano yan, Amerikano yan. So wala po siyang alam. May kaugnayan po dyan sa programa po ni Sir Raffy Tulfo. Ayan, ito po yung controversial, yung bakit daw niya sinunog yung bahay nila para mapagtakpan lang yung kasalanan niya. Mga ka-birds, wala pong sinasabi na sinunog po niya yung bahay po nila. Ang sinabi po doon is electrical wiring daw po ang dahilan kung bakit nasunog ito. Wala pong sinasabi na siya po ang dahilan o siya po mismo ang nanadyang manunog sa sarili po nilang bahay. So, malinaw po yan. Yung isa naman po, 25 million, dapat lang sa kanya yan. No, hindi po mga ka-bergs. 25 million is just a money. Ang buhay po natin, hindi mapapalitan. Walang halaga ang ating buhay. Walang pwedeng makabili ng ekstrang buhay. Yung isa naman po sa sinasabi nila, may suicidal issue na nga siya sa sarili niya, na trigger palalo nung social media at ni Sir Raffy Tulfo. So, pagdating doon, malamang na may factor po na isa rin yun sa naging dahilan. Pero hindi po ibig sabihin na doon na po natin isisisi sa social media at kay Sir Raffy Tulfo yung desisyon na ginawa po niya. Sa asawa po niya, wala pong balita
kung nasaan ito, kung sino ito, wala pong balita dyan. Basta ang balita lang po natin dyan, may asawa siya, kasal sila, at wala naman pong issue na nagagalit ito, may kaugnayan sa relasyon ni Adora dito kay Mr. Russell na isang Amerikano. So until na wala po tayong naririnig dyan. Pero for sure, buhay po yan, at dahil buhay daw yan, dapat yan daw po ang sumuporta sa mga anak niya. Dapat naman po na since wala na po yung nanay, wala na yung magulang na si Adora, dapat lang po na itong tatay it's time na tulungan o i-assist niya financially yung kanyang mga anak. Kahit wala pa siyang kakayahan, kailangan po niyang kayanin. At doon po sa mga nagbabash po kay Adora dahil sa mga iba't ibang nararamdaman po nila, hindi po natin sila masisisi. Unang-una, hindi porket wala na po si Adora is kakalma na yung mga damdamin nila. May mga panahon po na kakalma na po yung damdamin nila. Ganun pa man, yung mga masama po ang loob kay Adora, wala naman po siyang ginawa sa inyo, wala pong ginawa sa atin. So mas maganda po na malaman na lang natin yung balita tungkol sa kanila. Iwasan na lang din po natin na magsalita o mag-comment ng mga nakasasakit na bagay may para sa kanya, dahil makakadagdag po ito sa stress ng pamilya niya, lalong-lalo na po ng kanyang mga anak. At doon sa mga speculation po ng mga tao na yung pera daw is inilagay sa investment at na-scam, malaking possibility po yan. Malaki ang possibility po niyan. At doon naman daw, base din po sa report is nagpautang ito. May mga sinisingil itong pautang na hindi nagbabayad sa kanya. Malaki rin po ang possibility niyan, dahil alam naman po natin sa tayong mga Pilipino, kapag may kamag-anak tayong may pera, kaibigan at kakilala, pagka nagka-problema tayo sa pera o pinansyal, dyan ang nilalapitan natin ng mga yan at humingi tayo ng tulong may kaugnayan sa pera. At for sure, totoo din yun, isang factor din yun kung nasaan ang pera. At sinasabi ng iba na imposibleng hindi daw yon alam ng pamilya niya. Maaaring alam po nila, for sure yan na ikikwento niya o nasasabi niya sa kanila. Ganun pa man, kapag ka po kasi may utang, kung kanino nagkautangan, kadalasan wala pong pakialam sila eh. Walang pakialam yung magulang kung ano man yung usapan nila ni Adora, lalo na ngayon. Wala na si Adora, hindi na siya makakapagsalita para sa sarili niya kung ano ang terms and condition nila sa pagbabayad nila ng utang sa kanya. So, mga ka-Bergs, I think yun na po lahat yon. Sa kabuuan naman po kasi ang nangyari sa issue na iniwan sa atin ni Adora, hindi na po talaga masasagot po yan. Lahat po ng katanungan natin is mananatili na po yan, malilibing na po yan, nakakasama niya. Dahil ayaw nga po niya talagang sagutin yan kay Russell. Ilang beses na siyang nagtatanong, magkasama sila sa bahay, magkasama sa kama, halos nag-uusap yan araw-araw, pero hindi na sagot ni Russell. Kailangan pa ba niyang pumunta sa social media para malaman yan? Kailangan pa niyang pumunta, kaya niya yun nagawa. So at the end of the day, wala na po tayong magagawa doon. At yun po, makamove on na po sana sila ng mabilisan. Ganon din po si Russell. Yan na lang po yung panalangin at gusto natin para sa kanilang lahat. And that's all for the day, ka-Bergs.